Ngayong International Dog Day, kilalanin ang aspin mula Bacolod City na nagsisilbi ngayong inspirasyon. Naging mapait man kasi ang dinanas niyang kalupitan sa tulong ng napakaraming nagmalasakit. Siya ngayon ay malusog, ligtas at nakitakbo pa sa isang fun run. Kuya Kim, ano na? All smiles sa mga nakilahok sa fun run na to sa City of Smiles sa Bacolod City, Negros Occidental. Kasama kasi tumakbo ng mahigit 1,000 runners ang kanilang mga cute na fur babies. Ito ang Protection Run 2025. At kabilang sa mga asong nakilahok, ang asping ito, si TikTok. Sa matatamis nitong ngiti, hindi na bakas kay TikTok ang mabait nitong sinapit. Matatandaan nito lang Pebrero, naging laman ng balita ang kalunos-lunos na sinapit ni TikTok sa kanilang bayan sa Murcia. Si TikTok natagpo ang hindi lamang nakasabit sa isang bakod at nakatali ang leeg. Nakatusok din sa katawan ng kawawang aso ang 5 pana o dart. Ang Bacolod Animal Chance and Hope Project Philippines o BAC agad nang nirescue si TikTok at dinala sa isang veterinary clinic sa Bacolod. Matapos sumailalim sa operasyon si TikTok, himalang nakaligtas. At dahil sa pag-aaruga ng BAC, makalipas ng 6 na buwan. Si TikTok malusog at masaya na ngayon. Matagumpay pa niyang natapos ang kanyang unang fun run. Lahat po kami na volunteer ay sobrang masaya. Makikita talaga sa mukha ni TikTok na masaya rin siya po. Ngayon, sobrang healthy na po niya at pwede na siyang makipag-expose po sa ibang tao. Pero ang BAC patuloy ang pananawagan para sa pagprotekta sa mga stray at rescue animals gaya ni TikTok. Lalo't kamakailan lang, isa na namang inosenteng aspin ang napabalitang inasinta ng dart o pana sa Murcia. Mahigpit naming pinapaalala dito sa Kuya Kim, ano na? Ang animal cruelty o yung di makatarungang pagtrato at pananakit sa mga hayop, isang krimen sa ating bansa. Paglabag ito sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998. Ang sino bang mapatunayan lumabag sa batas na ito, maring makulong at pagmultahin. Iba-ibang category kasi yan eh. Dahil itong kaso, katulad kay TikTok, around 6 to 12 months ang pwedeng iparusan at pagmultahin ng 30,000 pesos. Kung namatay siya, parusa dito ay 18 to 24 months ng pagkakakulong at multa na 100,000 pesos. Kung hindi nyo po kaya silang mahalin, please lang po, wag po natin silang saktan. Kasi meron din silang instinct na to love as human din po. Ang mga aso, hindi man nakapagsasalita, sila'y may damdamin, marunong magmahal, at nasasaktan din. Kaya ngayong International Dog Day, naway magsilbi tayong boses ng mga hayop na hindi kayang ipaglaban ang sarili. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim, magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hinahanap ngayon ng mga taga-Cabanatuan ng isang mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan. Ito ang isa sa mga historical marker ng lungsod na mahigit 4 na dekada nang nawawala. Sa Facebook post na to, ang Cabanatuan City Tourism Development and Promotion Office may panawagan. Ang tulungan silang mahanap ang isang mahalagang simbolo ng kanilang bayan na mahigit na 4 na dekada nang nawawala. Ang isa sa mga historical marker ng Cabanatuan. Ang mga historical marker, isang tanda na nilalagay ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines upang kilalanin at ipagdiwang ang isang makasaysayang tao, lugar o pangyayari sa Pilipinas. Sa buong bayan ng Cabanatuan, may 9 na historical markers, pero 8 na lamang ang mga ito ang nasisilayan ng publiko. Ang isa kasi sa mga ito nawala noong dekada 80. Itong historical marker na pinamagatang Lungsod ng Cabanatuan. Ginawa dito sa lungsod ng Cabanatuan noong Hulyo 4, 1966. About siya sa kung kailan itinatag yung Cabanatuan simula noong 1777 at hanggang sa maging city ito noong 1950. Ang naturang marker, matatagpuan daw dati sa paanan ng monumento ni Gat Jose Rizal na nakatindig noon sa Plaza Lucero. Nawala siya nung nasunog yung lumang City Hall ng Cabanatuan na matatagpuan dito sa Daang del Pilar. Ang rebulto ni Rizal inilipat na sa bagong City Hall. Yun pong historical marker ay wala. Hindi po siya nasamang ilipat. Matatagpuan sa paanan ng rebulto ni Jose Rizal.
Dahil sa napakahalagang papel ng marker na ito sa kanilang kasaysayan, porsigido ngayon ang lokal na pamahalaan ng Kabanatuan na kung hindi man mapalitan ng marker, ay muling mahanap ito. Nag-post muna kami sa FB page ng tourism. Sa ngayon, wala pang lead. Mahalaga ito sa kabanatuan para maipakita sa mga kabataan sa panahon ngayon, yung nawalang kasaysayan. Ayon sa NHCP, may mahigit 1,000 markers na gawa sa cast iron at bronze ang nakakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layo ng mga ito na mapreserbang kasaysayan at palalahanan ng publiko ng mga mahalagang ambag ng isang lugar, tao o pangyayari. Ang pinakaunang historical marker sa Pilipinas nilagay noong pang 1934 ng dating Philippine Historical Research and Markers Committee, ang unang opisyal na ahensyang tinalaga upang maglagay ng mga markers sa mga makasaysayan lugar sa bansa. Alam niyo ba kung saan-saan in-install ang mga pinakaunang historical markers sa Pilipinas? Kuya Kim, ano na? Ang maituturing na unang batch ng historical markers sa bansa na in-install noong 1934 matatagpuan sa 5 makasaysayan lugar sa Maynila. Itong San Agustin Church, Fort Santiago at Manila Cathedral sa Intramuros, University of Santo Tomas sa Sampaloc at San Sebastian Church sa Quiapo. Dahil nilagay ito noon pang panahon ng mga Amerikano, sinulat ang mga ito sa wikang Ingles. Ang consistent use naman ng Filipino o wikang lokal sa mga historical marker nagsimula noong dekada 70. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa General Santos City sa Mindanao, halos 2,000 gagamba ang nasabat na mga otoridad. Ang mga kawawang nila lang kasi, hindi na lang daw ginagawang libangan. Pinagpupustahan pa rin. Ito ang laman ng kahong nakumpiska sa General Santos Airport. Sa unang tingin, akalaing tingin-tinging nakarepat na paminta lang ang mga ito. Pero kung titignang maigi, ang laman pala nito, mga buhay na gagamba. Ang halos 2,000 nasabat na gagamba, ipapadala raw sana sa Iloilo. Ayon sa DNR o Department of Environment and Natural Resources, ang mga gagamba na nasa kanilang kustodya na ngayon, posible raw na gagamitin sana sa spider derby o sabong ng mga gagamba. Last August 22, Senro DNR 12 and this station conducted random inspection and then intercepted 1,902 spiders. Possible na is for derby, parang ganun po. Pero ang spider derby, pati ng pagbebenta ng mga gagamba, illegal ayon sa DNR. Paglabag ito sa RA 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. May pagmumulta po ng 100 to 1 million pesos and or imprisonment of 3 years to 7 years. Kaya inaalam na ngayon kung sino nagpadala sa mga bagahe, pati na ang mga consignee nito. Ang mga gagamba, huwag nating saktan at paglaruan. Maliit man kasi ang mga ito, meron naman silang napakalaking papel sa ating kalikasan. Para sa iba, lalo sa mga may arachnophobia o matinding takot sa mga gagamba, ang mga gagamba ay nakakakilabot at dapat patayin o iwasan. Pero kumakain sila ng mas maliliit na insekto gaya ng langaw, lamok at ipis. Kaya nakakatulong sila sa pagbawas ng peste sa mga taniman at mga kabahayan. Sila din ay nagsisilbing pagkain ng ibang mga hayop gaya ng ibon, palaka at butiki. Kaya nakakatulong sila sa pagbalanse ng tinatawag na food chain sa ating kalikasan at ecosystem. Sa halip na katakutan at katayin, sila ay dapat nating protektahan at pangalagaan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Tara't makipista tayo sa Valencia sa Spain kung saan ang mga nakisaya sa pagdiriwang nagbabatuhan ng tone-toneladang mga kamatis. Kapag binato ka raw ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero sa pistang ito sa Valencia, Spain, ang walang habas na pinagbabato ng mga tao, hindi tinapay kundi libu-libong mga kamatis. Ito ang taunang La Tomatina Festival sa bayan ng Buñol.
Sa taong ito, may 20,000 katao ang nakilahok sa batuhan ng mga overripe na mga kamatis. Kaya ang kalsada kung saan idinaos ang kapistahan nagkulay pula. Isa sa mga nakisaya sa Tomatina ang kababayan nating si Joe. Very chaotic talaga siya, pero it was so much fun. Everyone is very game, sports lahat. It was a very unique experience. Ang paglahok ni na Joe sa Tomatina, 3 years in the making daw. We have to really plan it and we have to really allocate a week for it so that ma-enjoy mo yung festival. So we book it in advance. At kahit mahigit 20,000 katao raw nakilahok sa pista, hindi nakaramdam ng takot si na Joe. Well organized, a lot of police around, ambulances. Ang Tomatina, 8 dekada ng tradisyon sa Buñol. Hindi malinaw kung paano ito nagsimula. Pero ayon sa isang kwento, nag-umpisa daw ito nang may isang grupo ng kabataan noong 1940s ang nakigulo sa isang parada. Dahil dito, nagkakabatuhan daw ng mga gulay lalo na ng mga kamatis. Paulit-ulit itong nangyayari taon-taon hanggang sa naging opisyal na pista ito at sa mga nag-aalala, lalo tunay-tuneladang kamatis ang nasasayang tuwing Tomatina. Paglilinaw ng mga organizer, hindi daw edible o hindi nakakain ang mga kamatis na ginagamit dito. Hindi kasi nakapasa ang mga kamatis sa quality control standards for human consumption. Hindi lang sa mga taga-Valencia mahalaga ang kamatis. Nakadikit din ito sa panlasa at kultura nating mga Pilipino. Hindi kumpleto ang marami sa ating mga putahe kung wala ito. Pero may ideya ba kayo kung ang mga kamatis, prutas ba o gulay? Kuya Kim, ano na? Ang kamatis, kabilang sa mga listahan ng gulay na kinakanta sa awiting Bahay Kubo, ay hindi pala gulay. Ito'y isang prutas. Ang mga prutas ay bahagi ng halaman na nanggagaling sa bulaklak at may mga buto. Ang mga gulay naman nanggagaling sa iba't ibang parte ng halaman gaya ng tangkay, ugat at dahon. Ang mga kamatis galing sa bulaklak at may mga buto sa loob. Kaya botanically speaking, isa itong prutas. Pero dahil sa karaniwan na itong ginagamit sa iba't ibang putahe, tinuturing naman itong gulay sa kusina. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Naabala maraming motorista sa Arizona sa USA sa biglang pagdilim ng kalsada. Namuo kasi ang isang uri ng dust storm na tinatawag na haboob. Ano ba ang dapat gawin kung maipit sa kaparehong sitwasyon? Kuya Kim, ano na? And can't see anything. We're in the middle. Ang driver sa video ito, nahirapang magmaneho sa Pinal County sa Arizona, USA. Halos wala na kasi siyang matanaw sa kalsada dahil sa bumalot ditong makakapal na alikabok na kung tawagin, haboob. Ang haboob, isang uri ng dust storm na karaniwang nararanasan tuwing monsoon season sa Southwest United States. Kadalasan nabubuo ito sa mga disyerto o tuyong lugar. Ayon sa US National Weather Service, ang haboob ay nagbubula sa malalakas na downdrafts ng mga thunderstorm o yung malamig na hangin na bumabagsak mula sa ulap panuwa sa lupa. Pagbagsak ng downdraft sa tuyong lupa, natatakay nito pataas ang alikabok sa ere. Ang alikabok ay naiipon at nagsasama-sama at bumubuo ng isang makapal na pader ng alikabok. Ang mga haboob kadalasan ay tumatagal ng 10 minutes hanggang 1 oras, depende sa lakas ng hangin. Kapag maipit sa katulad na sitwasyon, huminto agad sa tabi ng kalsada, isara ang mga bintana at magtakip ng bibig at ilong. Mainam din gumamit ng mask o basang panyo. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.